12:00 ng gabi. Malakas ang ulan sa loob ng 3 araw na sunod-sunod. Nagkidlat at kumulog sa labas. Nakaupo ako sa tabi ng fairy place nang biglang tumagos ang kidlat sa mga kurtina at pumasok sa kwarto. Nang bumangon siya para isara ang sirang bintana, biglang kumidlat at kumulog. Nakita ko ang kadiliman na umaabot ng milya-milya, mga punong umaalog-alog, ninanamnam ang ulan sa gabi. Pinadilim ng ulan ang gabi at nag-iwan ng nakakatakot na kapaligiran. Mag-isa akong nakaupo sa isang upuan sa tabi ng fairy place, dinadama ang lamig ng gabi. Biglang bumagsak ang lakas ko. Nahulog ako sa madilim na sahig, nanginginig ang katawan ko. Nang bumangon ako para kumuha ng kandila sa kusina, hindi makagalaw ang mga paa ko, naninigas sa takot sa dilim. Inipon ko ang aking lakas ng loob at nagpatuloy sa pagkanta, nakalimutan ko ang takot na bumabalot sa akin ngayon. Dahil sa dim light mula sa phone ko, naghanap ako ng kandila. Naririnig ko ang tibok ng puso ko na mas mabilis at mas malakas kaysa kanina. Nakaramdam ako ng buhay. Nang sa wakas ay mahanap ko na ang kandila, nakahinga ako ng maluwag. Akmang sisindihin ko na ito, tumunog ang telepono. Napasigaw ako sa takot at sinubukang ilabas iyon. Sinagot ko yung phone. Nanay ko iyon. Sinalubong niya ako ng nanginginig na boses. Tinanong niya, ano ang mali? Sinabi ko sa kanya na walang kuryente. 3 araw nang umuulan kaya nahirapan akong lumabas ng bahay nitong nakaraang 3 araw. Isa akong abalang negosyante, at pagod na ako sa abalang takbo ng buhay. Nagpa siya akong magpahinga at magpalipis ng ilang araw sa UT. Nagrente ako ng cottage. Ang aking ina ay nakatira sa London ngayon. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay nagkaroon ng kanyang unang anak at lumipat doon. Kung hindi, siya ay sumama sa akin. Sobrang namiss ko siya nung mga oras na yon. Noon pa man ay takot ako sa dilim, at ganoon pa rin ako. Ang cottage sa plantasyon ng goma ay maganda ang disenyo. Plano sana namin na magrente ng isa pang cottage para sa holiday, ngunit sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang aking mga plano, at wala akong mahanap na cottage, kaya kailangan kong bumili. Napakagaan ng loob ko nang tumawag ang aking ina, at nawala ang aking takot. Inipon ko ang aking lakas, naghanap ng kandila, at sinindihan ito. Pumasok ako sa bahay na may hawak na kandila. Ang aking anino ay tila mas malaki kaysa karaniwan, na lalo lamang akong natakot. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kabilugan ng buwan noon. Pambihira ang tanawin sa labas. Nakangiti ang buwan sa gitna ng mga punong umiindayog sa hangin. Bumuhos ang ulan, malakas at walang humpay, pinilit akong umupo sa dilim ng mahabang panahon. Umupo ako sa tabi ng apoy, ang sarili kong anino ay nakatatakot sa akin. Desperado akong makatakas sa takot na ito, nagpasya akong matulog, umaasang tumigil ang ulan para makauwi ako kinabukasan. Makalipas ang ilang minuto, nakatulog ako sa sofa. Sa kalagitnaan ng gabi, isang sigaw ang gumising sa akin. Nagulat ako sa sigaw. Pagdilat ko, parang huminto ang ulan, pero madilim pa rin. Muli kong sinindihan ang kandila at dumungaw sa bintana, ngunit may narinig akong asong umuungol. I cursed it, umiiyak ka ba ngayon? Bumibilis ang tibok ng puso ko, malinaw ang bawat salita. Tapos may narinig akong sumisigaw ng malakas. Nanlamig ang dugo ko. Nanaginip ba ako? O totoo ba ito? Hindi, ito ay totoo. Sa isang lugar sa malayo, may sumisigaw ng malakas. Nanginginig ako sa takot. Kahit sa malamig na gabing ito, pawis na pawis ang kahol ng aso. Tumakbo ako papunta sa kotse ko at itinakip sa akin ang kumot para makalimutan ang takot ko, pero hindi ako nito binitawan. Lalong lumakas ang hiyawan. Nanginginig ako, butil-butil na pawis ang tumutulo sa noo ko. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Parang ang bilis ng pagtakbo ay magpapatigil sa puso ko. Inipon ko ang aking lakas ng loob, dahan-daang naglakad patungo sa bintana, binuksan ang mga kurtina, at dumungaw sa labas. Tumigil ang puso ko at sumigaw ako ng mas malakas kaysa dati. Biglang may kuryenteng bomb alert sa akin. Pakiramdam ko ay mamamatay ako sa takot kung pababayaan ako ng Diyos ng ganito. Isang babaeng puno ng dugo ang nakatayo sa labas ng bintana ko. Uminit ang dugo ko, at nanlamig ako nang makita ko siya. Hindi ako makagalaw. Kinilabutan ako, walang laman ang isip ko. At naisip ko ang kwento sa akin ng mga katrabaho ko bago mag-book ng bahay bakasyonan. Sinabi nila sa akin na ang isang kabataang babae ay brutal na pinaslang ng kanyang kasero, at ang kanyang espiritu ay nasa labas pa rin upang maghayganti. Maraming residente ng bahay bakasyonan ang nakarinig ng sigaw at iyak ng babae mula sa malayo at naniniwalang ang babaeng puno ng dugo ay sumigaw.
ng tulong. Pagkatapos ng ilang mga ganoong insidente, huminto ang mga tao sa pag-upa sa bahay bakasyonan, kaya nagawa kong rentahan ito sa isang makatwirang presyo. Hindi pa ako naniniwala sa multo noon. Ang lahat ng mga kwentong ito ay tila kakaiba sa akin. Natawa ako at tinuwanan sila. Kaya kinuha ko ang bahay bakasyonan at hinamon ang aking sarili na manatili dito mag-isa para ipakita sa lahat na walang multo. Ngayon ay nakaharap ako sa isang multo, at alam kong may mga multo nga. Paano ako hindi makapaniwala na nakita ko itong babaeng nasa harapan ko? Inipon ko ang aking lakas ng loob, nagdasal ng ilang beses, at naglakad papunta sa kotse. Narinig ko na hindi tayo sasalakayin ng mga demonyo kung mananalangin tayo. Narinig ko pa ang mga sigaw at iyak niya. Tinakpan ko ang tenga ko at umupo. Ngayon ay nanginginig ako ng husto. Hindi dahil sa lamig, kundi sa takot. Isang beses tumunog ang orasan, at narinig ko ang pagtiktik ng orasan at ang tibok ng puso ko. Bang! 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 Hindi ito ang puso ko. May kumatok ng malakas sa pintuan ko, gaya ng sinabi niya. Isang babaeng umiiyak para humingi ng tulong. Nagulat ako na hindi ako pinabayaan ng multo. Tumakbo ako at umupo sa ilalim ng mesa, parang pinaglalaroan ako ng tagwan. Kapag ang isang tao ay nagdurusa sa takot na nagpapangyari sa atin, ang mga may-ari ng ating mga katawan, na mas mataas kaysa sa mga hayop. Sila ay iniiwan nila at gumagawa ng mga bagay na sa kalaunan ay tila kakaiba sa kanila. Umupo ako sa ilalim ng mesa at inisip kung papasok ba ang multo sa kwarto sa pamamagitan ng pinto sa larawan kung hindi ko ito agad nahanap. Kapag natatakot ka, nagiging kakaiba ang iyong mga iniisip. Maging ang isang matalinong tulad ni Einstein ay nag-isip ng ganoon dahil sa takot. Nag-isip ako ng mga paraan para makatakas sa multo, pero parang imposible. Palakas ng palakas ang boses ng multo na nagpapahiwatig na naghihintay pa ito sa labas. Isang oras akong naghintay sa ilalim ng mesa hanggang sa mawala ito. Maya-maya, humina na ang boses ng multo. Huminga ako ng malalim, inipon ang aking lakas, at binuksan ang lahat ng ilaw sa silid, umaasang hindi aatake ang multo sa maliwanag na liwanag. Pagkatapos mag-isip buong araw, inipon ko ang aking pisikal at mental na lakas at nagpasya na buksan ang pinto upang makita kung wala na ito. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at binuksan ito ng bahagya. Walang tao doon. Nawala ang takot ko. Binuksan ko ito ng buo at lumabas para tingnan kung wala na ba talaga. Pero bigla akong may nakita. Laking gulat ko nang makita ko ang isang babaeng nakahandusay sa sahig. Napasigaw ako sa takot at dahan-dahang lumapit sa kanya para tingnan kung multo siya. Hindi, siya ay isang tao tulad ko. Siya ay nasa matinding sakit at maraming dugo. Nahihiya ako sa sarili kong katangahan. Hinatid ko siya sa bahay at sinubukang gisingin. Para magising siya, binuhusan ko siya ng tubig. Nagising siya na walang malay at sumigaw ng tulong. Kung hindi, siya ay namatay. Pinakalma ko siya, pinadiligan ko ang mga sugat niya, at pinainom. Tapos narinig ko yung kwento niya. Siya ay kinidnap. Isang gang ang kumidnap sa mga bata at pinadalhan sila ng limos. Sabi nila kapag hindi sila nakinig, brutal silang bubugbugin at hihingi ng bayad. Ngunit ngayon, siya ay naging biktima nila. Siya ay binugbog dahil hindi siya naniniwala sa mga ito. Noon ko lang napagtanto na doon nanggagaling ang mga hiyawan sa kubo, hindi sa mga multo, gaya ng iniisip ng lahat. Sumisigaw sila para humingi ng tulong ngunit hindi nila binuksan ang pinto sa takot na baka multo ito. Mailigtas sana nito ang maraming inosenteng bata tulad niya. Mukha siyang takot at inosente. Sinabi ko sa kanya na huwag matakot. Ililigtas ko siya mula sa kanila at sa iba pang mga bata sa kubo. Agad akong tumawag ng pulis na dumating sa aking kubo bandang 4 AM. Sinabi sa kanila ng babae ang lahat. Inaresto ng pulisya ang 5 miyembro ng gang at iniligtas ang mga inosenteng bata sa kanilang mga kamay. Pinuri ng pulis ang aking katapangan, at ginantimpalaan ng gobyerno ang aking katapangan. Ikaw at ako lang ang nakakaalam ng katapangan ko, kaya't habang buhay ay itatago natin ang kwentong ito. Conclusion.